Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence na kutukoy na mga kabibig kung sino ang leader na kumukolekta ng signatures para ma-impeach si BP Sara. Nako, nagliliyab sa galit si Congressman Paolo Duterte. Sumabog sa galit, nagsalita na siya. Galit siya sa Kongreso dahil sa ginawa nilang pagtraidor ni VP Sara. Nako po, Representative Garin, ikaw para ang leader na kumukolekta at nagkumbinsi para mag-signatures, para pumirma ang mga kongresista. Nako, sino ba ang nag-push sa'yo? Nako mga kabibig, naglabas ng official statement si Congressman Paolo Duterte mga kabibig. So heto, babasahin natin ang official statement ni Congressman Paolo Duterte. Nag-react siya sa latest development ng impeachment kay VP Sara. Sino bang hindi magre-react? 'Di ba? Ngayong araw yata ang end ng 19th Congress, no? Yung iba kasi na mga na representative ay nagpamisa. Oo, ang Akbayan Party List at nandun pa si Jude Asidre sumama. Nagpamisa sila sa Kongreso ngayon para ma-push ang tawag dito ang impeachment ni BP Sara. Pamisa kaya ito pasasalamat? Ay nako, ito muna ang statement ni Congressman Paolo Duterte hinggil sa nangyaring paspasang impeachment. Anong tawag dito? Paspasang impeachment. Ito, pirma-pirma to the max. Statement of Representative Paulo Duterte on the impeachment moves against VP Sara Duterte. I am appalled and enraged by the desperado, and politically motivated efforts to railroad the impeachment of Vice President Sara Duterte. Nako, politically motivated at desperado talaga sila. Sa huling araw pa naman ng 19th Congress, no? Minamadali, pinapaspasan, nako. The sinister maneuvering of certain lawmakers, led by Representative Garin, to hastily collect signatures and push for the immediate approval and transmittal of his baseless impeachment case is a clear act of a political persecution. Hala, si Garin na di ba ito yung si Representative Garin na absuelto na sa kaso sa Dingvasha? Dingvasha. Yung mga kabibig. Siya ba ito kabibig yung naabsuelto na siya? Oo. Kabago-bago lang ang news na yun na naabsuelto siya sa kaso. Ngayon siya na pala ang nagli-lead. Siya yung leader na nagpupush na mag-collect ng signatures para sa immediate approval and transmittal of this baseless impeachment case kay VP Sara. This administration is treading on dangerous ground. If they were unfazed by the over 1 million rallying supporters of the Iglesia ni Cristo, then they are blindly marching toward an even greater storm. Oh, delikado. You are marching toward even greater storm daw. Maghanda-handa kayong kumapit dyan. Baka madalas kayo sa storm. Baka kayo ang uunang sa storm. One that could shake the very foundation of their rule. Naku! Iba ang statement ni Paulo Duterte. Parang nakakatakot. Oo. It will shake the foundation of their rule. Naku, may mga bala itong mga Duterte. Naku, si VP Sara, baka magla-live ito later on. Baka hinintay lang na matransmit ang impeachment case niya sa Senado. Naku po, the Filipino people will not sit idly by as this government arguments undermines democracy and silences opposition through fabricated accusations. Naku po, ito pa.
If the Marcos administration thinks it can push this sham impeachment without a consequence, they are gravely mistaken. So hindi pala effective yung INC na ilang milyon ang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na wag mo ng impeachment. Ang daming ang problema ng Pilipinas, uunahin pa ba to? So hindi nakikinig ang Kongreso kay Bongbong Marcos. It means walang respeto ang mga congressman sa pinakamataas na opisyal ng bansa. This is not just about VP Sara Duterte. This is about the will of the Filipino people. The growing discontent and frustration across the country will not be contained for long. Mark my words, their reckless abuse of power will not end in their favor. Nako! Yan na. Diba? Itong si Pulong hindi ito masyadong masalita eh. Hindi ito masyadong magbigay ng mga statement. Pero ngayon parang iba ang laman ng statement ni Pulong Duterte. Grabe mga kabibig. Parang iba na. This will shake in your entire rule. Life. Naku mga kabibig. Nako. Ano ang iyong komento tungkol dito? Parang kinakabahan na ang iba. Is this a threat? I'm sure it is. Let the fun begin. Sabi na isang netizen. Magtago na ang mga Crocs. Ito na ang simula. On the other hand, mga kabibig, mayroon parang nangyaring misa para suportahan ang mga lawmakers in impeaching VP Sara. Oo. Sa last session, sabi ni Sindenia, ito kabibig ha, let the last session of Congress mark the beginning of Vice President Sara Duterte's long overdue reckoning. Pinagdadasal natin ang ating mga kapwa mambabatas ay pakinggan ang panawagan ng ating mga mamamayan at ng kanilang konsensya na panagutin ang isang abusadang vice presidente. We put an end to the Duterte's dynasty dark legacy of impunity and corruption. Yan ang sabi ni Sindania. Ito ang kanilang tawag dito, ang kanilang misa kanina, mga kabibig. Nandun pala si Jude Asidre. Oo, mga kabibig. Nag-join si Jude Asidre kasama si Sindenia. Naku po. Ano ba ito? Ito yan. Yan si 'di ba? House Assistant Majority Leader and Tingog Party List Representative Jude Asidre attends the mass organized by movers and supporters of the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. So, last day ng 19th Congress, impeachment pala ni VP Sara ang pinag-aabalahan nila. Yun pala ang pa-thrill effect nila para mas remarkable, mas memorable ang ending ng 19th Congress. Yan Yan mga kabibig. Ang dami nila. Ito pa. Yan. May pare. 'Di ba? Madami din pala. Yan. Sino ba itong pare na ito? 'Di ba mga kabibig? Yan mga kabibig. Yun ang kaganapan yun. And for the latest news, ilan na ba ang pumirma? 200 votes gathered to impeach Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang source ng Rappler. Ang Rappler na the tally is around 200 as of 1 p.m. Ganun kadami pala mga kabibig. Ang tawag dito na pumirma. Nako, ano bang batayan nila para pumirma? Nung una, hinay-hinay. Pero bigla na lang, anong tawag dito? Bigla na lang na-shock. Nako po. Nako. Yun na nga mga kabibig. Si Representative Garin pala. Oo. Maraming nasasabi na, uy, sana ipakita niyo kung sino yung mga pumirma. Para malaman din namin kung sino yung mga pumirma. Para kilala namin yung mga 200 plus na mga kongresista. Naku po, mga kabibig. Gusto malaman ng netizen kung sino-sino sila. Nako, ito na nga, inalabas na
ang final paper, may final paper talaga, ang ang impeachment na case ni VP Sara. Ito kabibig, i-share ko sa inyo. Yan, yan. In the matter of the impeachment of Vice President Sara, Republic of Philippines, Sara Zeman Duterte responded verified complaint for impeachment. Yeah. Ito yung mga grounds nila, ito. Ito. We, the undersigned complainants, as duly elected representative of the people, comprising at least 1/3 of the members of the House of Representatives of the 19th Congress of the Philippines under oath, do hereby file this complaint for the impeachment of Sara Zimmerman Duterte, incumbent Vice President of the Philippines, based on the grounds of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Ano mga high crimes ni VP Sara? Hala, ang dami nito, Ano yung kabibig, Yan. Pati nung mayor si VP Sara nasali dito, yan, ito, Grounds of impeachment. Article 1, betrayal of public trust. Article 2, ang dami pala ang dami pala mga kabibig. Pati yung statement ni VP Sara, huwag ka mag-alala, security, mga ano ba, sus, Ginoo ko ninyo, Nako, yan. Kita nyo na kabibig, ha? Yan ang laman. Ang tanong, sino? Si Representative Garin nga, ang leader. Sino ang mga pumirma? Diba? Ano to, 2007? 2007 dito, Pati ito, mga salin ni VP Sara. 2007 to 2017. Naku, mga kabibig. May hakbang maisog dito nakita ko. Taking part of the January 28 in Hakbang Maisog prayer rally? Hala ka. Sinali nila yon. Taking part of the KOJC rally? Hala. Naku. Sinali pala yun. Naku po. Yun na mga kabibig. Signature of pages for the complainants follows. Nasaan yung signature? Nasaan yung signature ng mga complainants? Gusto nating malaman sino ang pumirma. Wala pa. Baka later on kabibig, baka may makita tayo na mga names ng kung sino ang mga pumirma. At mga kabibig, tingnan natin. Nako, iba talaga. Nagsagot si Chis Escudero, sabi ni Chis Escudero, the Senate is not preparing for anything re-impeachment. We cannot and will not assume anything until and at least it is a fact. The statement made by the over-eager staff was not authorized by me, nor was it proper. Yan ang mariing pagtanggi ni Chis Escudero tungkol sa impeachment na may daw. Mga kabibig. Parang biglang naging tayo dito ngayon. Parang kinakabahan tayo kung ano ang mangyayari. Naku po. Sa inyong palagay, mga kabibig. Sa inyong palagay, mga kabibig, ano sa tingin nyo? Ma-impeach ba si VP Sara? May impeach ba si VP Sara, mga kabibig? Nako. Eto, panoorin natin, ha? Sa PTV. Ang pagbabalita nila, ito na, nakakanginig. Naku, grabe. Parang kinakabahan ako sa kung anong mangyari kay VP Sara, mga kabibig. Ito na. Ito na, kabibig. Wait for a while. Ito na. Manaid tayo. Si Mela Lesmoras sa sentro ng balita, live. Mela. Joshua, kapapasok ng balitang ito na kapanayam ng mga mamamahayag si House Secretary General Reginald Velasco kanina lamang at kinumpirma niya na may sapat na bilang na ang Kamara para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sabi nga ni Sec. Gen. Velasco ay 102 lang o yung 1/3 ng mga mababatas yung kailangan para nga tuluyang umusad itong complaint laban sa Vice Presidente. Pero sa huling ulat na ay nasa 150 kanina ang pumipirma dito
nga sa 4th impeachment complaint na inaasahang maiaakyat ito nga sa plenaryo ng Kamara kanina. At Joshua, ibalita ko naman yung update dito sa Kamara no isang prayer vigil nga yung kasalukuyang idinadaos dito nga sa People's Center sa Batasang Pambansa ng mga nagsusulong dito ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kanina ay nagkaroon naman ng pagpupulong ang mga mambabatas. Pasado alas 10 ng umaga kanina nang sunod-sunod na dumating ang ilang kongresista rito sa Batasang Pambansa. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, isa itong caucus ukol sa mga hakbang at paghahanda ng mga kongresista para sa nalalapit na eleksyon. Sabi naman ni Aklan 2nd District Representative Teodorico Haresco Jr., hindi ito caucus kundi simpleng fellowship lamang ukol sa mga nakamtan na at mga gagawin pa ng mga kongresista sa ilalim ng 19th Congress. Wow. Iba naman ang pahayag ni House Deputy Minority Leader Franz Castro at ang kanyang revelasyon patungkol nga sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ang pagpupulong na umano ito bagamat hindi sila imbitado. Paano po nasabi na impeachment at pirmahan? May nagsabing official. Official ka nakalapit sa... Ang drama naman ng ibang kongresista, padinay-dinay, fellowship. May narinig kayo ilang bilang na po yung Well, committee. they're na-expect daw na makukuha yung 1/3. Which is 200 na Franz Castro, 103, pero nag-expect pa Happy ka ng na, more no? than that. A-attend po tayo ng caucus, reorientation natin dahil tulong po ito dahil malapit na po ang ating elections. Hindi ko pa po alam kung kabilang po ang impeachment sa caucus natin ngayon dahil ito pong caucus na ito usually pagka nagkakaroon po kami ng caucus, yun po ang mga agenda ay sinasabi po on the spot. Hindi ka gusto fellowship to last day. Parang last day ng klase. So, Fellowship ngayon. last day ng klase, Kasi pinag-uusapan nagsabi natin Actually, sine. Sa tayo manonood ng sine. Ngayon siguro pag-uusapan natin na more power to everybody running for re-election. Ang mga naghain naman at nag-endorso ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente, iba-iba rin ang pananaw kung may kahinatnan pa nga ba ang mga reklamo laban kay Duterte. May ilan kasing nagsasabi na kulang na sa oras bagamat ang iba hindi nawawala ng pag-asa. I signed one of the one of the impeachment complaint. Sino kayo Yun na nga, nakapasa na nga. Oo, ita-transmit na daw sa Senado. So, congrats. Congrats mga tawag dito. Congrats mga Castro, congrats Franz Castro kasi ikaw na ang reyna ngayon, o di ba? Ang galing ni Franz Castro at nag-lead si Representative Garin, sabi yan ni Paulo Duterte ha. Siya ang nag-lead para kumuha ng mga signatories sa ating ibang kongresista. Ang tanong yung mga kongresista parang pumirma sila. May basehan ba? Well, meron naman tayo nakita kanina, baka yun ang binasa nila. Diba? So yun lang po mga kabibig ang ating latest lipak-lipak for today. Sa palagay nyo, maging successful kaya na ma-impeach si BP Sara? Comment down below kasi ramdam ko parang iba na ang takbo sa ilang araw. Oo, parang there's something big bomb will explode. Sabi nga ni Paulo Duterte na ito yung gusto nyo. Sabi ni Paulo Duterte na this is not about VP Sara Duterte. This is about the will of the Filipino people. The growing discontent and frustration across the country will not be contained for long. Mark my words, this reckless abuse of power will not end in their favor. Nako! Ito na this administration is treading on dangerous ground. If they were unfazed by over 1 million rallying supporters of the Iglesia ni Cristo, then they are blindly marching toward an even greater storm, one that could shake the very foundation of their rule. Yan mga kabibig ha, yan ang laman ng official statement ni Polong Duterte. Nako, yung iba dyan happy na happy kasi ma-impeach si BP Sara. Yung iba sabi dito, kung ma-impeach si BP Sara, makakatakbo pa ba siya sa 2028? Hindi na. Bawal yun.
Sabi ko parang, hindi parang, yun na nga nabasa ko, baka yung iba dyan may alam. Pero parang hindi, once ma-impeach ka na, mga kabibig. So yun lang po ang ating latest libak-libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time! God bless! Shoutout sa ating mga OFW. Ano bang gagawin natin dito? Maghintay lang tayo sa mga latest updates. Bye!